Totoo ang mga aswang. Nagpapanggap sila minsan na pangkaraniwan na baboy. Baboy ramo o di kaya aso. Kaya mag-ingat kayo. Story time. O nga pala si April Carvajal, taga Bacolod, Negros Occidental. Gusto ko lang ikwento sa inyo yung karanasan ko nung bata pa ako. Nung nasa Bacolod pa kami, nakatira kami sa Cadiz City. Grade 4 pa lang ako nito. Tapos yung baryo namin noon, napapaligiran ng mga tubo at bundok. Tapos kwento-kwento sa amin ng lola at mama ko. Marami daw aswang sa amin at sila mismo. Naranasan at nakita raw nilang mga to. Dalawa yung bahay namin dito. Yung nasa likod na isa pang bahay, doon nakatira yung kuya ko. At meron siyang sakit ng mga panahon na to. Kaya sinasamahan namin siya ng anak niyang babae. Tapos yung pinto ng bahay nila kuya noon ay kurtina lang. Tapos hinaharangan niya lang to ng upuan pag gabi na o matutulog na kami. Wala naman kaming problema sa ganitong pinto. Pero nagbago ang lahat ng ito ng isang gabi habang mahimbing ang tulog namin. Kung hindi ako nagkakamali, mga alas 11 na ng hating gabi nito nang bigla akong may narinig na boses ng babae. Nalipungatan ako tapos natakot ako. Kasi yung hiyaw niya kapag naririnig mo yun, talagang mangangatog yung tuhod mo sa takot. Dito na ako nag-isip na aswang yung naririnig ko. Kasi bigla na lang na iba yung boses niya na parang tunog ng isang baboy. Nagtaka na ako ng gabing to. Kasi wala naman kaming alagang baboy. Kahit yung kapitbahay namin, wala rin silang hayop sa bahay nila. Kaya dito na ako naglakas loob na bumangon. Kahit natatakot na ako na baka biglang nakapasok na yun sa loob ng bahay namin. Dahil wala ngang pinto ang bahay ni kuya. Pero imbis na pangunahan ako ng takot, naglakas loob ako dahil baka kung anong mangyari sa amin. Kaya pumunta ako sa kwarto kagad ng kuya ko at ginising ko siya. Kuya, mukhang may aswang sa labas ng bahay. Baka biglang pumasok yung rito at atakihin tayo. Sabi kasi nila mama, nag-aan yung aso or baboy daw sila para magpanggap. Sa kanila aatakihin ang biktima nila. Nung sinabi ko kay kuya ang tungkol dito, kahit masama ang pakiramdam niya, bumangon siya. Tapos kinuha niya kagad yung samurai na minana pa ng papa namin sa tatay niya. Pagkabangon niya, narinig na nga niya ang tunog ng baboy niya nag-iingay. Lumabas ng kwarto si kuya, dala-dala ang samurai. Tapos nasa likuran niya lang ako na pinagmamasdan namin yung kurtina sa pasukan ng bahay. At kitang-kita namin ang anino nito na napakalaking baboy na hindi pangkaraniwan. Dito na nagsisisigaw si kuya sa galit. Sige! Subukan mo pumasok! At pipira-pirasuin ko yung katawan mo! Nang malaman mong nagkamali ka ng pinasok na bahay! Tapos sinampas ni kuya yung samurai sa lamesa para gumawa ito ng tunog. Para malaman ng aswang na yon na meron siyang sandata. Matapos niyang sabihin at gawin to, unti-unti na namin naririnig na lumalayo na yung ingay ng baboy na yon. Kinabukasan, nagkwento yung kapitbahay namin si Aling Diding na meron nga daw dumaan sa kanilang napakalaking baboy. Doon daw sa may puno ng santol nila. Naririnig daw nilang nagmumula doon yung tunog ng baboy na yon. Na kinalaunan, naging boses daw ng babae na parang gusto rin daw silang sugurin ito. Nakakatakot daw talaga yung boses ng babaeng yun. Kaya sa pangamba nila, naglabas daw ng baril yung asawa niya. At sinabing kapag hindi daw yun umalis, babarilin niya raw yun at uubusin ng laman ng magasin niya. Bigla na lang daw nawala yung boses ng babae. Ang paniniwala nila, aswang nga raw yun. Dahil sa tuwing sinusubukang harapin yun ng mga tao sa amin sa labas, biglang parang naglalaho raw yun sa dilim. Kaya kung para sa ibang hindi naranasan ng ganitong sitwasyon na to, maaaring ang aswang ay gawa-gawa lang para sa kanila. Pero para sa aming nakaranas nito, totoo sila at minsan na nilang pinagtangkaan ng buhay namin. Turo, sabi boss. Gago, kaya siya ka, baka na pulis, musin ka.